Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, November 8, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, ayon po yan sa European Center at ng Joint Typhoon Warning Center. Ito nga po ay nandito sa may eastern section ng Mindanao, halos malapit na po yan sa landmass ng Mindanao. At ito nga po ay nagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at ng Visayas. Kasabay pa nga po nito yung easterlies, o yung may init na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Patuloy nga po na posibleng makaranas ng pagulan, lalong-lalo na nga po may mga malalakas na pagulan na halos buong parte ng Visayas. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil posible po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. May mga posibleng pagulan na rin po sa may parte ng Palawan, Mindoro provinces at hanggang dito nga po sa may parte naman ng Metro Manila, Central Luzon and Northern Luzon ay dahil pa rin po yan sa shearline naman at yung northeast monsoon o yung amihan ay apektado naman po ang parte ng Ilocos region. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, stable nga po yung minomonitor nating posibleng bagyo na mabubuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at papasok nga po yan sa ating bansa at posibleng nga yan dumaan sa may parte ng Surigao. Yan po yung pinaka-latest prediction ng European Center. Dumako muna po tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga posibleng pagulan, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Cebu, meron nga po tayo dyang moderate rain. Ito nga po yung pinakasentro ng low pressure area sa may eastern section nga ng Mindanao. Pagdating nga po mamayang alas 10 ng umaga, patuloy pa rin po makakaranas ng pagulan ang Mindanao, halos buong parte ng Visayas at yung Palawan. Maging dito nga po sa may parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, dito nga po sa may parte ng Quezon, Pulilio Island, meron pong mga posibleng pagulan. Pero yung malaking bahagi naman ng Luzon ay magiging maayos naman po ang lagay ng panahon. Mamaya naman po alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pagulan ang mga nasabing lugar. Magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng Luzon. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, mapapansin niya natin posibleng malusaw na yung low pressure area dito sa may parte ng Mindanao at patuloy pa rin na magpapaulan yung mga makakapal na kaulapan dito nga po sa parte ng Mindanao at sa may Palawan. Pulong-pulong pagulan na lamang posibleng maranasan sa may parte ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin may mga pagulan sa may parte ng Mindanao at dito nga po sa may parte ng Palawan. Dahan-dahan na pong gaganda ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng bansa pero asahan po natin yung mga localized thunderstorm. Pagdating naman po mamayang alas 8 ng gabi, mawawala na nga po yung mga pag-ulan dito sa parte ng Palawan pero makulimlim po yung ating kaulapan na posibleng magdala pa rin po yan na mahihina at katamtamang pag-ulan. Ganon din po sa may parte ng Mindanao, ilang bahagi pa ng Visayas, Mindoro Provinces, Bicol Region at maging dito nga po sa may parte ng Quezon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan pa rin po natin meron pa rin mga pag-ulan dito sa parte ng Mindanao, Palawan at maging dito nga po sa parte ng Central Luzon. Pagdating naman po kinabukasan ng alas 3 ng umaga, November 9, may mga pag-ulan po tayo sa parte ng Bicol Region, Pulilio Island, Infanta Quezon, meron po tayong mga pag-ulan at northern portion ng Palawan. At pagdating naman po ng alas 5 ng umaga, may mga pag-ulan pa rin po tayo sa parte ng Bicol Region at ng Central Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po ayon sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung pagkilos ng low pressure area ay posible nga pong malusaw yan at mananatili nga po yung easterlies ay makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng November 10, dito nga po posible nga muling bubugso yung northeast monsoon o yung amihan kaya magkakaroon tayo ng shearline na magdudulot muli ng mga pagulan sa eastern section ng Luzon at ng Southern Luzon.
Ito nga po yung minomonitor natin posibleng bagyo. Pagdating nga ng November 11, sa labas pa rin po yan ng PAR. At pagdating naman ng November 12 hanggang November 13, sa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero pagdating nga po ng November 14, mapapansin po natin na yung paglakas ng amihan na posible nga pong magdulot ng pagulan yung shear line dito nga po sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito nga po sa labas pa lang po ng Philippine Area of Responsibility itong posibleng sama ng panahon, ito nga po mag-intensify na bilang isang bagyo. Pagdating naman ng November 15, aangat po yan, papasok na ng Philippine Area of Responsibility at kung hindi nga ito magbabago, ito po'y posibleng maging si Bagyong Kabayan. At ito naman po ay posibleng dito dadaan yan sa may parte ng Surigao. Pagdating po ng November 16, no, magpapaulan na po yan sa malaking bahagi ng Visayas at ng eastern section ng Mindanao. At pagdating naman po ng November 17, dito nga yan papasok sa may parte ng Surigao at lalabas po yan dito sa may Cebu o dito nga sa may parte ng Bohol. Again, inuulit po natin, ito po ay advanced prediction lamang ng Advanced Weather Forecast ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago nga po itong nakikita natin ngayon sa ating monitor at meron pa po yung posibleng kasunod na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para ma-monitor nga po natin kung ano nga ba talaga yung posibleng senaryo nitong posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.